Good morning po, BFCC. Good morning. So today po is last Sunday na po ng March. Napakabilis ng oras, ng panahon. No? Next week po, April na. April na next week. Ayan. So inaanyahan ko po lahat ng tumayo. At tinatawag ko po si Sis Rove para po sa ating opening prayer. Bago po tayo magpanimula. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Tayo po ay pumikit at yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa blessing araw-araw na binibigay mo sa amin. Nagpapasalamat din po kami sa araw na ito sa aming pagtitipon-tipon upang magpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, buksan mo po ang aming puso't isipan upang marinig at matutunan namin ang iyong banal na salita. Bigyan mo po ng karunungan ang aming pastura upang maipahagi niya ang iyong banal na salita, Panginoon. At patnubayan po kaming lahat, Panginoon, at gabayan upang maipamuhay namin ang mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po. Tayo po umawit at magpuri po para sa ating Panginoon. Tatayin po natin. Lord, you are good and your mercy enduring for people from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sige po, tayo po yung pwede kumikot at magkamayan po. Good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you.
umawit at kumanta para sa ating Panginoon. Tayo po'y pasalamat at dahil araw-araw po binibigyan niya tayo ng biyaya sa ating buhay. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y ano mang pagkakataon, ano mang pagkakataon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon,
sa ngalan mo. Habang ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilati, magpakailanman. Habang ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itaas ang ngalan mo, Ama. Itaas ang ngalan mo, Ama. Itaas ang ngalan Likha ayon sa kanyang wangis, binigyan ng pamamahala sa kanyang mga ginawa. Tayo'y nilikha niya ayon sa kanyang wangis, binigyan ng pamamahala sa kanyang mga ginawa. Purihin ka aming Diyos, sapagkat ika'y tapat, maging sa aming buhay. Ikaw ang tagumpay, hindi ka nagbabago, kahit na ang iyong kalungkutan, ika'y karamay ko. Ikaw ang tagumpay, nagbabago, kahit na ang iyong kalungkutan, ika'y karamay ko. Purihin ka aming Diyos, maging sa aming buhay. Nilikha niya na may layunin, hindi pababayaan parang panasin. Ay nilikha niya na may layunin, hindi pababayaan anuman ang danasin. Sige po, tayo po'y pumalakpak at maging papuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. Sige po, manatili po tayong nakatayo. At tinatawag ko po si Brother Aaron para po sa ating scripture reading. Sige na.
Mark chapter 9, verse 38 to 41. 38. Teacher said John, we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop because he was not one of us. 39. Do not stop him, Jesus said, for no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. 40. For whoever is not against us is for us. 41. Truly I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to the Messiah will certainly not lose the reward. Sige po, makaupo na po tayo. Tayo po'y makakaupo na po. Humanap po tayo ng komportableng upuan. Dahil medyo mainit ng panahon, summer na po. Kaya tayo ay humanap ng upuan na makakapakinig tayong mabuti. Pwede pong maupo dito sa kabilang side. Baka akala nyo may bayad sa kabila. Libre din po dyan. Kasi ano po tagilid ang bangka. Shout out kay Brother Oscar. Tinanong niya ng linggo, Pastora, tagilid ba yung bangka? Sabi ko, hindi, balanse kanina. Ngayon, Brother Oscar, tagilid yung bangka. So, pwede kayong lumipat dito po sa kabilang side para mas may hangin tayo na makapakinig. Welcome back kay Ate Jobet at kay Ate Josephine. Si Ate Jobet lang. Welcome, Ate. Nagbakasyon siya sa probinsya. So, ngayong umaga, buksan natin sa Mark chapter 9 ng ating mga Biblia para po masundan natin yung ating turo sa umagang ito. Chapter 9, verse 38 to 41. Yeah, pakaiksi lang. Tatlong lang ito, verses, pero napaka-powerful din po ng turo na ito ng ating Panginoon. Sige po, Mark 9, 38 to 41. Habang hinahantay po natin ang ating laptop. Yan. So, mabuhay po at kamusta, BFCC? Aba, alive na alive kayo ngayong umaga. Sabi ko, mabuhay. Yan. Batiin nyo ngayon katabi nyo, magandang umaga. Yan. Sabi nyo sa katabi nyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yan. Sabi nyo sa katabi nyo, hindi kita kamukha. Natawa si Sean katabi niya si Ate Jobe. Si Sis Robo lang katabi. Si Doktora. Amen. So, kamustahin niyo po ang bawat isa. Gusto ko tapikin niyo sa balikat. Yan. Yan. At kamayan, ngitian. At kamustahin po ang bawat isa. No, gusto kong ipaalala na sa gitna ng krisis na kinakaharap ng ating bansa at ng buong mundo, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Mahal tayo ni Lord at patuloy, bagamat nagmamahal ang fuel, ang gasolina, diesel, premium, unleaded, habang nagmamahal yan, lalong patutunayan din sa ng Lord kung gaano kanya kamahal. Amen. He sustains us. He blesses us. He guides us and He protects us. Pray kayo ng pray dati. Ano ba yan? Napaka-traffic naman. Ang hirap-hirap. O ngayon, wala nang traffic. Bihira na nagagamit ng sasakyan. Palabas. Amen. So tayo ay panandali ang manalangin. Sige po. Panginoon, salamat sa magandang umaga, magandang araw, kalakasan,
panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin, bagong Sunday na kung saan nakita namin ang aming mga kapatiran, nakapagpuri kami, Panginoon, at patuloy na magpupuri sa iyo. Ngayon, Lord, makikinig kami ng iyong salita. Salamat. Ngayon pa lang, Lord, inaangkin na namin ang mga pagpapalang nakalaan para sa amin. Even the ones online, Lord, bless them. Bless their household, Lord. Purihin ka, sambahin ka. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat tayo sumigaw ng Amen! Ayun, nandito na. Amen. So, asan po ang ating clicker? Nasa likod po. Amen. So, may request po ako sa inyo ngayong umaga. Yan. May request po ako at inquiry para sa ating lahat. Sure po ako na ang mga nanay ang mangunguna sa gagawin nating ito. Pakilabas nga po kung meron kayong card holder or card case, yan, or wallet na may mga cards. Katulad ko, ayan, ito yung akin. Yan. Wala naman, walang price. Card din. Yan. Card holder, card case. Yan. Sige, huwag ka na umuwi siya. Sa bahay daw eh. Okay na yan, sis. No? Yan. Alamin natin sa bawat isa, no? Sino yung mga maraming iniipong cards, no? Yan, yung mga card natin katulad ng SMAC, SM Advantage Card. Yan. Sino dito yung mga suki card ng Mercury Drug? Yan, marami tayong mga cards. Ang tawag po sa mga yan ay yan. Ang tawag po sa mga yan ay Lifestyle Rewards Cards. Yan po. No, ito po ay ginagawa upang ang mga customers ay magkaroon ng perks, discounts, and exclusive deals sa mga shops na pinupuntahan po nila. At ito po ay napaka-powerful na marketing tool dahil it builds customers' loyalty. Diba? Pag may suki card ka sa Mercury, saan ka na lagi bibili ng gamot? Yeah, yung term na suki, napakagandang ginamit nila yun, no? No, yung suki card. It promotes customers' loyalty, collect customers' data. Nakukuha nila yung pangalan nyo, cellphone number nyo, email address nyo. And this also encourage repeat purchases. Bibili ka uli. No? At ang feeling mo, special ka. Kala mo lang yun. Di ka sure. No? Dahil itong mga ito po ay ginagawa dahil part of a marketing strategy para magkaroon sila ng mas malaking benta. At ini-ensure nito na babalik talaga ang tao sa kanilang mga shop dahil sa ating mga cards. Pero, yan, merong mga exclusive. Sumobra, Tish. Balik. Sige, yan. Merong mga exclusive membership card na tinatawag. Ito yung ino-offer, no, nag-o-offer ng mga premium membership na may mga perks and discounts at the customers feel valued. Bakit? Dahil yung mga nag-o-offer po ng exclusive membership card, hindi po pang masa ang mga binibenta diyan at ang mga tinitinda. Kaya ito talaga special. No? Special yung mga nabibigyan niyan at nakakakuha niyan. Kaya nga exclusive. At ang purpose po niyan is to build a community circle, no? Na alam nilang sila-sila lang. Kasi pag hindi member, hindi makakapasok. Hindi papayagang pumunta. Unless invited ka ng isang member. So, ang drive nito, no, sa mga tao, to promote unity and loyalty and to create a community exclusive lang para sa kanila. At dahil on a worldly perspective, ay talagang minsan feel natin, no, na amin lang to. Kami lang to. So parang feel din ng iba yung ganong mga bagay sa kanilang buhay. At ang kasamaang palad, maging sa mga Kristiyanong katulad natin,
minsan nadadala tayo ng ganitong mentality. Yung parang kanya-kanya, atin-atin lang, kampi-kampi, no, na mentality at pati sa mga gawain, nangyayari ito. And almost 2 months, I keep reminding every one of us na tayo ay Christians. Sabihin nyo nga, Christians. Ibig sabihin, bearing Christ's name. Kaya nga, Christians. Dala-dala natin ang pangalan ni Kristo. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Ito lang ang pangalan natin. Wala nang iba. Walang gold Christian. Walang diamond. Walang metal. Yung mga pasaway, scrap. Di ba? Wala. Christian lang ang term. Wala nang karugtong. Iisa lang. Bakit? Kasi iisa lang po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At madalas po, big deal din, no? Kung saan ka member. Alam nyo to, uso to eh. Uy, saan ka umaatin? Sasagutin nung isa. Sabihin nung kabila, naku, sikat yan ah. Sikat kayo yung church nyo. Eh, ikaw, saan ka ba? Di naman kilala. Di nga, saan nga? Diyan lang sa number 22. BFCC pala. No? Ginagawang big deal nung iba. No? Ako, saan ako nag-attend? Di ba? Yung mga pangalan ng mga big churches, ayaw sabihin, mapopromote. No? Ang nangyayari, nagiging kanya-kanya po. At yun nga, sabi ko, madalas sa iba, big deal ito. No? Minsan yung iba nagsisimula sa community church at ang ending, mapupunta sa mega church. Kasi nga, medyo nagiging aware na sila sa community of believers na, mayroon palang mga ganitong church. Medyo sikat. No? Sikat din yung pastor. Ang tanong, kung ganun po, pastora, bakit ba may mga churches pa? Di na tayo isahin. Kung talagang ang ating goal is unity. No? Alam nyo po, may kanya-kanya tayong giftings. At nilayo ng Diyos kung saan ka naroroon ngayon. Walang aksidente. Inilagay ka ng Panginoon kung nasaan ka ngayon. Meron talagang mga kapatid, no, na ang gift ay for mega church. Meron namang for community church, katulad din natin. Meron namang for missions. Alam nyo, sa missions, nagkwento nga si Tita Julie nung nakaraan, no? Yung liblib na mga bundok, walang ganitong building. Wala rin ganitong projector. Talagang Biblia at gitara lang yung iba. Yung iba wala nga gitara. Palakpak lang ang ginagamit. So may mga taong doon tinawag at doon gagamitin. So hindi lahat, no, pang sa malakihang mga gawain. That is why, kahit na may mga iba-ibang pangalan ng gawain at iba-ibang lugar, di ba, katulad ko, example, taga Bulacan po ako, napakarami pong church sa Bulacan. At yung ibang pastor, kaibigan po namin. Pero bakit ako nagpupunta dito sa Talibapa? Nung buhay din si Pastor Vic, bakit kami dumadayo pa dito? Para dito maglingkod. Kasi dito kami inilagay ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, dito ka inilagay ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Nilayo ng Lord, nakatabi ngayon ni Jade, si Josh. Diba? Hindi si ano. Ay, wala ko sinabi. Hindi. Ibig sabihin, dito sila inilagay ng Panginoong mag-asawa at ang kanilang buong pamilya. Medyo tumaas yung kilay ni Jade. Nag-aantay si Jade ng pangalan. Na-distract ako doon. No? So, nilayo ng Lord. Nakakatabi ni Brother Mac ay si Sister Rove. Di ba? Dahil walang aksidente. Dito tayo nilagay ng Panginoon. Sa number 22, Don Raimundo, nagkalat na ang tarpaulin. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala nang maliligaw. Amen? Kaya ihanda nyo ang inyong mga sarili. Marami nang naliligaw na makakatagpo sa atin at dadalhin natin yan sa Panginoon. Amen? Amen. Mabuti ang Diyos. Kaya kahit na tayo ay may iba-ibang pangalan, iba-ibang lugar, hindi aksidente na dinala tayo dito ng Panginoon. At hindi nilayo yun para magkanya-kanya din tayo, kundi para tayo magkaisa sa laki ng mundo, mga kapatid. No? Kulang na kulang pa tayo para i-deploy ng Lord
to advance His kingdom. At tayo, dito tayo nilagay sa community ng Barangay Talipapa. Kaya purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya dapat din tayong magkaisa. Ephesians 4, verses 3 to 4, sabi dito, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Verse 4, there is one body, one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. Puro one. Nakita nyo? One Spirit, one body, one hope. Kaya Christians, iisang Kristo lamang ang ating pinaglilingkuran. Kaya dapat tayong magkaisa. Kaya kanina pa natin nababanggit yung word na unity. Sabihin niyo po, unity. Medyo malakas. With energy, unity. Yan. Dahil dito sa pag-aaralan natin sa Mark 9:38 to 41, may nais ituro si Jesus sa kanyang mga disipulo tungkol sa pagkakaisa. Kailan pa sinulat ang Biblia? 2,000 years ago. Pero alam nyo, habang binabasa ko tong kwento sa Mark 9, hanggang ngayon, no, makaka-relate pa rin tayo sa mga katuruan ni Jesus. Kaya last Sunday, nakita natin, no, nabasa, nadinig, napag-alaman natin, for us, sabi doon, to be great, di ba ito ang hinahabol ng mga disipulo, pinag-uusapan nila, who among us is the greatest? No? Pinag-uusapan nila, sino ba dapat ang sikat sa atin? Pero anong sabi po sa Mark 9:35? If anyone wants to be first, he shall be last of all and servant of all. No? May tama ka na ngayong pananaw. Ano ba tayo? Tayo'y lingkod, period. Sabihin nyo, lingkod. Yan, wala nang iba. We're all servants. Hindi ang question dito, may mahusay ba? May sikat ba? May magaling ba? May pure energy ba na talagang nasa kanto pa lang, tumatumbling na sa lakas ng energy? Meron namang lulugo-lugo lang. Ang pinag-uusapan dito, we are all servants. Period. Yun lamang po. At ito pang isinulat sa Mark chapter 9, yan, yung mga isusunod nating i-discuss, mula chapter 9, verse 38 hanggang chapter 10, verse 31, binibigyan tayo ng moral teachings. Ibig sabihin ng moral, paano natin ipapamuhay ang mga katuruan ni Jesus, which is concentrated on discipleship within, yung pag-aaralan natin ngayon, a community of believers. Kailangan malaman natin, paano ba talaga tayo dapat mamuhay? Bilang mga lingkod na anak ng Diyos, Christians, sa community of believers. Letter B, sa Mark 10, 1-16, family naman to. Pakikitungo, no, sa pamilya. At letter C, yung larger social sphere. Mas malaki na pakikisama. Mark 10, 1-16 naman yan. So ito po ang ating mga tatalakayin sa susunod. Sa ngayon, magko-concentrate muna tayo sa Mark 9:38-41. Kaya gusto ko pong makisama kayo, buksan nyo ang inyong mga Biblia, no, para masundan natin yung ating pag-aaralan. So isa sa natutunan natin dito sa Book of Mark, mula nung umpisa pa na ating tinatalakay ito about Jesus' ministry, is the heart of the ministry's equality. Ito po yung dapat na-highlight sa ating mga buhay. Ito po dapat yung na-highlight sa ating mga buhay. No? Na ang pag-ibig, ang pagkagusto ng Diyos na abutin, di ba nakita natin, sinners, prostitute, tax collector, He dined with them. Nakikain siya. Di ba? At ano yung mga ni-reach out niya? Lepers, mga ketongin, outcast. Siya ang umabot. Hindi niya na inantay na mapunta sa kanya. And yung mga teachers at saka yung Pharisees. Bakit niya mahal to? Kahit na madalas nire-rebuke niya sila, kaya niya tinuturuan para maitama yung pananaw nila. Kasi gusto ni Jesus, matuto tayo kung paano tayo makikipagsalamuha sa ating kapwa. Yung tama na pakikisalamuha sa bawat isa. Okay. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Ang sitwasyon po dito sa Mark 9, si John, sabi niya, Mark 9:38,
Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name and we told him to stop. Sabi niyo, stop. Ayan. Bakit niya pinahinto? Because he was not one of us. Sabi niya ganun. Hindi raw nila kasama. No? Yung nakita niyang gumagawa nito. Kaya, ito ang ating tanong. Our unity can be proven through. Yan. Paano nga ba natin ipapakita yung ating pagkakaisa at pakikiisa bilang mga anak ng Diyos? Mahalaga nga ba na malaman natin kung paano yung pagkakaisa, no? Mahalaga ba na dapat alam natin kung paano tayo makikisama sa mga iba nating kapwa Kristiyano? Tanong mo sa katabi mo, mahalaga ba to? Ayan. Parang patulog na yung mahalaga nyo. Mahalaga ba? Alam niyo kung kayo nandito sa harap, minsan nga palit tayo. Kayo dito, ako dyan. Hindi. Kung naririnig nyo lang yung mga tanong nyo, no, parang sleepy na kayo. No, tanong mo sa katabi mo, mahalaga ba to? Yan. Ang sagot, mahalaga. Bakit? Tungkol to sa'yo, tungkol to sa akin. Ako at ikaw bilang mga Kristiyano. O, sabi mo ulit sa katabi mo, tungkol pala sa atin to. Makinig ka. Yan, makinig ka. Tungkol pala sa atin to. Number 1, paano nga ba natin mapuprove, no, ang ating unity? Una, sabi dito, inclusivity in God's work sa verse 39. Basahin natin yung verse 39. Sabi ni Jesus sa kanya, di ba nagsumbong si John? We stop him. I told him to stop, sabi niya, because he is not one of us. Ang galing din ng mga disciples, no? Parang gusto nila, kami lang yung close sa'yo. Kami lang 12, atin-atin lang to. Walang ibang pwedeng manghimasok. Pero sabi ni Jesus, sa verse 39, do not stop him. Sabi niya, Jesus said, for no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. Huwag mong pahintuin, huwag mong patigilin, sabi ni Jesus. Do not stop him. Ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko in my name. Anong sabi ko kanina bilang Kristiyano? Kaninong pangalan ang daladala natin? Sa pangalan lamang ni Kristo. Kaya po ikaw, ako, tayong lahat, we are called Christians. No? Tayo ay kumakatawan dapat. No? We embody the name of Jesus Christ. At hindi ang pangalan ng church ang daladala natin. Pag lumakad ba tayo at tinanong ka, di ba? Ano, BFCC yan ka ba? Hindi, ano ako eh. No, wag po, hindi pa ako kilala. Lalong hindi po. Ang daladala natin ay pangalan ni Kristo. Amen. Kaya dapat bilang Kristiyano, we embody the name, no, ng ating Panginoon. We embody, we reflect who Jesus is sa ating mga buhay. Kaya, kung medyo kahiya-hiya ang ating gagawin, mag-isip-isip po tayo. Hindi ho tayong unang mapapahiya ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Dito po sa verse 39, Jesus highlights that the work of God, His miracles, His power is not limited to a single group of people. Parang ito kasing gustong sabihin ni John. No? Sa aming 12 lang to, Lord. Tayo-tayo lang to. Kami lang ang may karapatan. Parang ganon. Pero dito po sa verse 39, sabi niya, do not stop him. Ang mga tao na gumagamit at naghahayag ng aking pangalan at sa pamamagitan ng pangalan ko, in the mighty name of Jesus. So yung work, yung miracle, kayang ibigay ng Diyos sa kahit kaninong anak niya na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. He recognized our ministry as His servant, tayo daw mga lingkod,
regardless of our affiliation, kahit anong pangalan ng iyong dinadaluhan. He looks at the heart, a servanthood heart. Kanina po, I would like to commend yung praise and worship team at si Brother Mac. Apakaganda po ng line of songs natin kanina. At sabi ko, Lord, lahat ay umaawit. Makinig ka at pakinggan mo ang papuri ng iyong mga anak dahil alam kong nakatingin ka sa aming mga puso. Di naman titignan ni Lord kung bago yung polo mo pag akit mo dito, di ba? Yung damit mo, hindi. Ang unang na handang maglingkod sa Kanya. At ang gusto niya ay servanthood heart. Sabi ko nga kanina, lingkod lang, period, wala nang iba. And the heart of Jesus ministry is equality. Hindi siya nagtawag or community church or mission church na sinasabi kong bundok, puno lang ang shade nila, na wala silang mga gantong gamit. Inclusivity in God's work ay pagsasama-samang unity among believers bilang mga Kristiyano. Sabi po sa verse 40, for whoever is not against us is for us. Sabi ni Jesus, wala namang issue sa sinusumbong sa kanya ni John. Wala namang issue dito. Bakit? Dahil pare-pareho ko kayong anak, kasama ko kayong lahat. We are all Christians bearing His name, embodying His teachings, at ito po ang pinakamatindi, reflecting His character. Identified na po tayo kay Jesus. Kaya dapat ang ating kilos at ginagawa ay ayon sa Kanya. This passage encourages believers to focus on common purpose rather than division. Kaya nga na-establish natin yung ating mission and vision. Just to inform every one of us, especially those online, isa po sa ating vision is to saturate all household dito sa community ng Talipapa for Christ. A Christ-centered home. Kaya nga pag may isang dumalo sa representative ng pamilya, kung anong apelyido niya, yan po ang kiniklaim namin sa intercessory. Dahil buong pamilya ang maisasama niya rito. Amen? Amen. Dahil yan po ang ating goal. Yan yung ating purpose. Dapat doon tayo nakafocus. Hindi raw sa pagkanya-kanya o sa kaibahan nung ginagawa ng iba sa atin. Kung hindi dapat nakafocus tayo sa gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Our cultural differences, background, practice, group membership should not prevent cooperation in spreading the gospel. Hindi ko pa po na-survey ilang church existing dito. At kung pa tayo ng programs para magkaroon ng awareness yung ating mga kapitbahay na meron tayong gawain dito, pwede tayong makisama kahit sa iba. Dahil ang ating goal is to spread the gospel. Remember ang mandate ng Diyos sa atin, the Great Commission? Aware ba kayo dito? Sana naman po. Matthew 28:19-20. Basahin natin with energy mula 19. Go. Amen. Ang highlight po dito, hindi yung go, kundi yung make disciples of all nations. Kaya kahit gaano karaming churches po ang nag-i-exist, sa tingin ko po, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kaya kung meron tayong pwedeng iambag, para ikasulong ng kaharian ng Diyos, dito sa ating komunidad, let's grab the opportunity. Focus sa ating purpose. Ito po ang goal natin. Ito pong Matthew 28:19-20. Yan po ang main task natin.
Yan ang priority natin to spread the gospel. At ang Tagalog po niyan ay pagkakaisa ng mga mananampalataya. Sabi nga po, the best way to destroy, no, yung harmony sa isang community, magpakalat ka ng isang maling balita. Isang balita lang na mali. Yung komunidad na nagmamahalan, kayang mag-away-away. Pero, ang napakaganda niyan, God ask us, no, na magpakalap ng mabuting balita. Mabuting balita kung paano tayo minahal at pinatawad ng Diyos. At kayang i-rebuild uli ang unity at harmony sa isang community. Mag-focus daw tayo sa one common purpose. Wala nang iba. Meron pong isang youth na in-invite, no, ng isa ring youth, no, na kaibigan niya, dahil naiya siya, umattend siya doon, pumunta siya, sumama siya pala. Sumama siya, may occasion. Pagkita sa kanya, sabi agad, uy, sa amin ka na umattend, mas maganda sa church namin, sabi sa kanya. Red flag, bakit? Hindi po pagandahan ang church. Hindi po pasikatan ang mga churches. Kung hindi, dapat tayo na. Amen. Ikatlo, positivity in doing small acts. Verse 41. Let us read po, verse 41. Sabi doon, truly, yan, I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name, because you belong to the Messiah, will certainly not lose the reward. Alam niyo po, pag ginamit yung word na truly I say sa Bible, at kung merong red letters yung Bible nyo, naka-red po ito eh. Kasi salita to ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag binitawan yung truly, with authority po ito. No? Parang sinasabi niya, ako mismo ang nagsasalita nito. Ako si Jesus ang nagsasabi nito. No? This means yung phrase na to, emphasize the importance of certainty ng isang statement. Kaya sabi niya, truly, I say to you. Eh, tayo pa namang mga Pinoy, nako, relate na relate po tayo dito, di ba? Dahil hindi lang tubig ang iniaalok natin pag tayo ay napuntahan sa bahay. Ako po'y mapalad dahil lahat ng nadalaw ko na sa mga bahay dito, kung hindi ko pa nadalaw, taas na lang ang kamay. May time ako mamaya. Lahat po ng nadalaw ko dito, may pasyaron pa. No, pag uwi ko, may inaabot pang pagkain. Pinakain ka na, pinainom ka na. Kaya itong mag-offer ng cup of water, nako, relate na relate tayo mga Pinoy dito. Tama po? Jesus extends the principle to even minor acts of kindness, such as giving a cup of water to someone because they belong to, kanino daw po? They belong to Christ. Yan. At alam, no, kapag dala-dala mo ang pangalan ni Kristo, sabi dito, because they belong to Christ. At lahat tayo ay Christians. So we all belong to Christ. Assuring that such deeds will not go unrewarded. Grabe talaga si Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sa iyong pagkilos, hindi niya sinusukat kung maliit o malaki ang iyong ginagawang paglilingkod. Ang mahalaga, sabi ko kanina, ano tayo? Lingkod, period. Lahat ng ating ginagawa, may kaukulang pagpapala. Bagamat hindi naman ito ang ating talagang motibo, ang sabi ko nga, we're not after the reward, pero dito, ina-assure ng Diyos, kahit di ka after sa reward, kuno-kuno. Sabi ng Lord, this will not go unrewarded. Maliit o malaking bagay na ipinagkaloob mo para sa kanyang mga anak. At yan nga ang gusto ko rin i-assure kay Kuya Bart, na wala dito ngayon, at kay Ate Shan, this will not go unrewarded. Lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, maliit o malaki, ang Diyos ang magpapala sa bawat isa. And blessings ay hindi lang material, no? Yung lakas,
yung kapayapaan, yung kasiyahan, yung buong pamilya. Apakalaking blessing. At ibobonus pa ng Lord, syempre, yung finances, material, hindi natutulog ang Diyos. Amen. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Purihin ang Lord. Amen? Amen. Kaya hindi niya yung sinusukat. Tuwang-tuwa po ako kay Nathan eh. Ang ministry po ni Nates, unang-una niyang ministry, bukod sa magigitara, siya po ang may dala ng susi. Para po, ang bigat, di ba? Pero, yung maliit na susing yon, kung hindi niya bubuksan yung gate, makakapasok ba tayo dito? Hindi. So, the Lord will use us, wag nating sukatin. Sa tingin natin, maliit. Diba? Ay, susi lang naman binibitbit ni Nathan pala pag umaga. Si CJ, yelo. Nag-wait siya habang nagbibitbit ng yelo. Huwag po nating sukatin ang ating ginagawa dahil tayo'y lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Maliit man yan o malaki, hindi yan ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo na handang maglingkod para sa Kanya. Abay, sakripisyo po kay Nathan gumising ng maaga para magbitbit po ng susi. Kasi ito na lang pahinga niya yung Sunday. No, dahil busy siya sa school. Pero God will reward us according po sa ating pusong handang maglingkod sa Kanya. Amen? Amen. At lahat ng pagpapala ay ibibigay niya para sa atin. Palakpakan nga natin ang Diyos. Sa Tagalog po nito, pagpapahalaga sa mga maliliit na gawa. In conclusion po, yan. As Christians, our unity can be proven through, ayan na, inclusivity, unity, and positivity. Sa Tagalog po, pagsasama-sama, pagkakaisa, at pagpapahalaga. Nais ng Diyos ngayong Holy Week na darating sa ating 3-day encounter. No? Alam niyo po, maraming tatanong at nag-aalok, dapat daw itong Holy Week ay dinidesign for family camp, di ba? For retreat ng mga workers, ng members. Kasi holiday to eh, ang dali mag-implement. Pero for 4 years na tuloy-tuloy, ginawa natin itong evangelistic project. Ang goal po natin sa worship night or concert, sa film showing or movie night, and sa consecration night, ay madala natin yung mga kapitbahay natin upang sila'y makarinig ng salita ng Diyos. At the same time, ma-entertain po sila, magpagamit po tayo para sa mga gawaing ito. Yung maliit, na akala mong maliit, na pwede mong magawa, katulad ng mag-guide sa tao, dito po kayo uupo, para ma-organize yung crowd. Napakalaking bagay po yan sa amin. Yung willingness ng heart natin, total holiday po ito. Magkita-kita tayo dito. At paglingkuran natin ang Panginoon sa 3 araw na yan. May tanong po ako sa bawat isa. Pwede itong sagutin mamaya pag tayo ay kumakain na or during our worship. Pwede rin sagutin to ng mga VAT, no, yung magkakatandem. As modern day Christians, give practical ways on how we can show other people that we are united. Alam nyo, nalalaman ng iba na tayo'y iba pag nakita nilang tayo'y nagkakaisa. Wala, bakit gano'n sila magmahalan? No, saan ba, pag lumabas yan dyan, no, makita mo, no, saya-saya na mamuka. Sabi tuloy ni Kuya Eric, pwede ba kami pumunta dyan? Yan. At simula nung tinanong niya yon, every Sunday na nandito ang pamilya ni Kuya Eric. Amen. Ate Sally. Kasama si Kuya Jonel. O, tama na. At ang kanilang mga anak. Pati apo, kasama na. Bilang mga Kristiyano na ngayon, modern day, ano ang mga praktikal na paraan upang ipakita sa iba na tayo ay nagkakaisa? Amen? Amen. Kaya purihin natin ang Panginoon. Sige po, tayo po'y tumayo. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon.
Gusto ko po sa umagang ito, sabihin mo yung mga, gusto ko po sa umagang ito na tayo ay manalangin. Gusto ko pong itaas ninyo ang inyong kanang kamay kung kayo po ay handang maglingkod sa ating Diyos. Kung meron kayong takot sa umagang ito, kung meron kayong mga pag-aalinlangan sa ating buhay na Diyos at nalilimit yung inyong paglilingkod sa Kanya, ngayong umagang ito, itaas natin ang ating mga puso, isipan, at sabihin natin, Lord, handa na akong maglingkod sa iyo. Handa na akong makiisa upang maisulong ang iyong kaharian sa aming community na ito. Sige po, kausapin natin ang Panginoon sa umagang ito. Inaamin namin, Diyos, meron po kaming mga kinakatakutan. May mga bagay po na nagbibigay sa amin ng isipin, pag-aalinlangan, o maaring maging hadlang, Lord, upang lubusan naming ibigay ang aming buhay sa iyo bilang lingkod mo. Lord, we lift up to you, O God, ang mga pangyayari, sitwasyon, kung ito man ay tao na humahadlang sa iyo, obligasyon, responsibilidad, itaas natin to sa Panginoon. Ipakita natin sa Kanya our willingness to have that servanthood heart. Even those online, i-commit natin ang ating buhay, ang ating puso. Kung ito man ay health issues, Lord, we lift up to you, O God, ang aming karamdaman, ang aming kalagayang physical. Kung ito ay nagiging hadlang sa aming paglilingkod, O Diyos, itinataas namin ito sa iyo, Panginoon. Kung ito man ay finances, Lord, ikaw ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Pinangahawakan po namin, O Diyos, ang pangako mo para sa bawat isa. Sa oras na ito, Lord, nakikita mo ang kamay, ang puso ng bawat anak mo, O Diyos, na handang maglingkod sa iyo. We rebuke the works of the enemy right now that hinders us from serving Him fully in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat, Panginoon, ng hadlang, takot, hiya, O Diyos, yung aming personality, Panginoon, alam namin, you will empower us, you will equip us, you will anoint us with your Holy Spirit. Yung willingness namin to serve, Panginoon, ipinapahayag namin ngayong umaga, O Diyos. Ibinibigay namin ang aming buhay sa iyo. Pinangako mo sa Deuteronomy 31:8, the Lord Himself goes before you and will be with you. Kasama natin ang Diyos. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged. Salamat, Panginoon. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Sige po, tayo sama-samang magpasalamat. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Salamat, Lord! Salamat, buhay ka! At kami narito maglilingkod sa iyo ng aming buong buhay, buong lakas, buong talino, Panginoon. Hallelujah! 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 We worship you. We glorify your holy name. Ikaw, our Lord, your anointing, O God, will be upon this place right now. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Salamat po sa pamilyang ito, O Diyos. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya. Palakasin mo po ang kanilang pangangatawan physically. Lord, patuloy mo silang pagbuklurin ng isang pag-ibig. Unite them as one family, O God. We also speak healing kay Ate Gladys na nasa Japan. Gabayan mo rin po, Panginoon, si Kuya Noel, kasama niya sa ibang bansa. Pagpalain mo ang mag-asawang ito, Panginoon. Maging ang kanilang business, Lord. Sa ibang bansa, ikaw po ang magpapala, O Diyos. Abutin mo po si Ate Gladys, Panginoon. We speak healing, Lord, sa kanyang buhay.
at sa pagpapagamit po nila ng lugar na ito, Diyos. Alam namin ang pangako mo. Lord, ikaw ang magre-reward, ikaw ang magpapala, Lord, right now. In Jesus' name. In Jesus' name, salamat po, Diyos. Salamat po. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay aming iniaalay sa iyo, aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen! Sige po, makakaupo muna tayo at mag-proceed po tayo sa ating mga announcements. Ang cute naman. Ayan. So, bale, meron po tayong online prayer meeting. So, every Thursday po ito online. So, intercessory meeting po. Intercessory ministry. So, sino po ang interested, pwede pong lapitan niyo po si Sister Tess. Next. Ayan. So, meron din po tayong Young Moms. So, every Saturday, 4 p.m. naman po ang kanilang pagfe-fellowship. Next. Meron din po tayong Women's Bible Study. Every last Friday po ang kanilang joint fellowship sa number 18 Bia Street sa Gambawas Residence. Ayan. Then, meron din po tayong KBS na kasabay po nating Sunday service. So, if meron po kayong anak, apo, pamangkin na ages 4 hanggang 12, pwede po silang sumali at i-invite nyo po. Then, meron din po tayong Youth and Young Pros Bible and Chill. So, online din po ito every Friday ng 8 p.m. onwards. Ayan. So, for ages 30 and 30 plus. Ayan. Yan. Then, ayan, meron po tayong worship night. So, starting po tayo ng April 1, 7 p.m. Ayan, so, yan. Then, second day po, movie night naman po. April 2, 7 p.m. din po. Then, last day, meron po tayong consecration night. At dito din po yun. Lahat po dito ang venue natin. Ayan. Then, congratulations po sa ating graduates. So, si Pastora Judith B. Del Rosario at si Pastor Joshua Noel C. Del Rosario. Congrats po sa inyong dalawa. Ha? Ano yun? Ayun, sige. Ayun, meron daw pong gift, graduation gift. Care po of BFCC. Ayan. Mamaya pa daw po yan. No? Ikaw compute. Ay, picture? Sige po. Good morning po. Wala si JR. Sarap magsalita. Maraming salamat po sa BFCC sa pinag-aral kami. Ayun po. Wala na pong laman to Na-advance na po namin. Thank you po sa inyong lahat. Ayan, sige po. Bale, shoutout po sa ating mga online viewers. Kay Sis Vic, kay Sis Sally Caragos, kay Mami Pearl, Yalong Family, kay Tita Rona, Kuya Oscar, at Tito Oscar, at si Kuya Russell, si Tita Bebs, and si DJ, si Sister Joy, si Sister Ellen Sales, at si Christian Lilio, and Miggy Bessie. Hello po. Sige po, pwede na po tayong kumuha ng ating envelopes. Ay, may video. Sige po. Panoorin po muna natin yung ating short video po. Share how my family and I observe the Lenten season every year for
in a row. On Thursday evening, we gathered in church for a movie night, where we watched The Passion of Christ together. On Friday, we observed an activity called The Seven Last Words of Jesus during this time. We remember and reflect on what Jesus said while he was on the cross before he died. The adults also explained the deeper meaning behind each of the words that Jesus spoke. On Saturday, we held a special event called Contemplation Night. During this night, the adults and the kids participate in separate activities in this part of the event. We write down the things in our lives that we sincerely want to surrender to God, and then we carefully burn the paper as a symbol of letting them go. Prayer is also an important part of this activity. On Easter Sunday, we attend church service to celebrate the resurrection of Jesus. So that's how we celebrate the Lenten season. Hope you enjoyed! Sige po. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Sige po, tinatago po si Ate Matit para po sa ating prayer for tithes. Let's pray po for our tithes and offering. Lord God, thank you po sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa. I-bless mo po lahat ang aming mga trabaho at ang aming mga income at business. Ito pong aming mga ibinigay ngayon ay nawa ay magamit namin sa ikalalago palalo ng iyong kingdom. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po tumayo ulit at para po sa ating benediction song. To him
Nais ko pong maghawak-hawak tayo ng kamay bilang tanda ng ating pagiging isa o pagkakaisa. Even the ones online, kung may kasama po kayo nanonood, hawakan po ninyo ang kamay ng inyong mga katabi at tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy mong pagkaisahin ang iyong mga anak. Nawa lagi naming makita, ma-focus po ang aming isip, puso, at mga gawain sa kung saan ito ay paglungsad ng iyong kaharian, pag-usad ng iyong kaharian sa lugar na ito, Panginoon. Lord, matuto po kami to spread your love, share your word sa aming mga kapitbahay, kapamilya, kaibigan. Ikaw, Panginoon, ang gumamit sa amin, Panginoon, para magawa namin ang iyong inuutos sa amin, O Diyos, ang iyong layunin sa aming buhay. Patuloy mo kaming gawing isa. Nais ko pong basahin ang Ephesians 4, verses 3 to 4. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. Ito po ang aming dalangin, puno ng pasasalamat. Sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang, Panginoon, ang kaluwalhatian, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen! Reminder po, next Sunday, first Sunday of April, Love Feast po. Tayo'y makiisa sa pamamagitan ng pagdadala ng ating mga pagkaing for sharing upang ipagdiwang muli ang ating Panginoon, ang kanyang kabutihan at katapatan. Marami pong salamat.